babae, nagpakulong para sa lalaking akala niya ay totoong asawa. Magandang umaga ho, Manang Terry. Magandang umaga rin naman, Emma. Naiparito ko nga pala ang karning gagamitin mo sa paggawa ng adobo. Ngumiti si Emma at nagtungo sa island bar. Pagpasok sa kusina, agad niyang sinuri ang pagkakaluto sa karne habang abala si Manang Terry sa paghuhugas ng mga kaldero. Tamang-tama lang ho ang lambot ng karne. Salamat po. Wala yon. Pasensya na po. Napasarap ang tulog ko kaya natagalan magising. Bakit ka hihingi ng pasensya? Mabuti nga yun. Napakahalaga na makakuha ka ng maayos na tulog para maging malusog ang batang dinadala mo. Oo nga ho, sabi ng doktor yon. Naglalabing-labing kayo ni Sir ano? Agad na namula si Emma. Manang, napakaaga naman ho niyang sayo na yan. Alam mo naman pong malabo, bukod sa andito po si Mama. Umuwi lang po siya para kumuha ng mga gamit. Talaga lang kakaiba ang dulot ng presensya sa akin ni Gilbert pag naririto siya. Sus, pwede pa naman eh. Manang, baka marinig ho tayo ni Mama. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Nag-ayos lang po talaga ako ng mga gamit na dadalhin ni Gilbert sa kanyang pag-alis ngayon para sa business trip. Naku, wag ako Emma. Ay naku Manang, ikaw talaga. Daig pa ang media. May kaunting lambingan, okay na po ba? Habang nagtutupi ako ng mga damit, nakayakap siya sa akin at kinakausap ang anak namin. Sapat na po sa akin yun. Sige, sabi mo eh. Pero alam mo, swerte kayo sa isa't isa. Ako na ang nagpalaki kay Gilbert at alam kong malaki ang pinagbago niya nung dumating ka sa bahay na to. Salamat po Manang. Siya, sige na ho. Mamaya na po tayo magkwentuhan. Pagkatapos nyo dyan, makikihiwa na rin ho sana ako ng mga gulay para sa lulutuin kong sabaw. Saad ni Emma, saka madaling nagsuot ng apron at mahipid na tinali ang buhok. Sige, ako na ang bahala. Pero Emma, pinapaalala ko lang, hindi mo na kailangang gawin ito. Hindi ka nakatulong sa bahay na ito. Manang, gagawin ko ho ito dahil tungkulin ko ito bilang asawa. Ang akin lang naman, ang daming mga kamera sa paligid, bagamat maraming mga bantay. Mahirap na, may mga matitinik na nakakalusot pa rin. Hindi maganda kung puputok sa balita na ang asawa ni Gilbert Roy ay isang katulong. Matagal na itinago yun at alam mo naman na sa isang simpleng litrato lamang kung ano-anong kwento na ang pwedeng magawa. Aray naman Manang, kaya naman ho ako tinatago ni Gilbert kasi ayaw niyang masasaktan ako o pagdudumugan ng mga tao. Siya bahala ka, nagpapaalala lang, baka nalilimutan mo na hindi pa basta-basta ang asawa mo. Manang, tama na ho ang pag-aalala. Hindi ko ho nalilimutan na ang asawa ko ay nagmamay-ari ng isang kilalang hotel company sa buong bansa. Itong swerte ko pong to. Sige na po, tayo ay magluto na ng matapos agad. Kinuha na ni Emma ang mga panamya at iiling-iling na nagsimulang maghiwa. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo na ulit makita si Sir Gilbert, kaya atat na atat ka na maghatid ng pagkain. Manang talaga, pero tama ho kayo. Ewan ko ba, ngayong pagbubuntis ko, para akong magkakasakit pag hindi nakita si Gilbert. Iyong bang nagiging kalmado lamang ako kapag nakikita at nakakasama ko siya. Kasi pinaglilihian mo si Sir. Nako, lalaki ang anak mo. Ganun ba yun Manang? Sana talaga nang makabawi-bawi. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Natigilan si Emma sa paghihiwa at agad na nabalot ng takot ang buong katawan. Ang kaninang masaya at masiglang aura ng kusina ay tila nabalot ng hilakbot sa isang iglap. Ma, magandang umaga ho.
Takot na bati ni Emma, saka madaling itinago sa likod ang dumudugong daliri. Namali siya ng paghiwa at aksidenteng nasugatan ang daliri dahil sa taranta nang marinig ang boses ng biyenan. "Terry, bakit pinagluluto mo si Emma?" Baling nito sa matandang katulong pagkatapos tapunan lamang ng masamang tingin si Emma imbes na bumati pabalik. Kita ni Emma ang pagyuko ni Manang Terry. "Ma'am Avila, sinasaway ko na ho si Emma pero gusto ho talaga niyang siya ang magluto para kay Sir Gilbert." Muling bumaling sa kanya ang tingin ng biyenan at tila naging malabo ang tunog ng lahat maliban sa nakakakilabot na taguktok ng takong nito habang naglalakad palapit sa kanya. "Talagang sinasagad mo ang bait ko, Emma. Ilang beses nang sinabi sa'yo na huwag kang magpapagod." "Ma, hindi po. Nagpapatulong po ko kay Manang Terry para po hindi ako ganun mapagod." Pero parang walang narinig itong si Mrs. Avila. Wag nang mauulit ito, Terry. Kundi masisibak ka sa trabaho." Banta ni Mrs. Avila. "Halika na, Emma. Kahihiyan ang ginagawa mo. Bukod pa doon, ay pinapairal mo na naman ang kapabayaan mo. Ayoko nang mawalan ng apo." Nagpaumuna si Mrs. Avila papunta sa napakalawak na dining area ng mga Roy. Habang nanlulumong, sumunod sa likuran si Emma. "Sorry po, Ma. Wala naman ho akong hangad na masama. Masisigurado ko naman hong labis ang pag-iingat ko sa aming anak ngayon." Nakayukong saad ni Emma hanggang makarating sila ng dining area. "Ano ba naman ang aasahan ko sa isang katulong? Ang pinapakiusap ko lang naman ay papakatandaan mong maselan ka magbuntis." Napabuntong hininga si Emma at tinanggap na lamang na kagaya ng dati ay wala namang interes si Mrs. Avila na tanggapin ang mga sinasabi niya. "Opo, Ma. Maliho ako. Tandaan mo, pangatlo na ito at ayaw ko nang makita ang anak ko na magpakalunod pa sa trabaho para lang maibaling ang lungkot niya." "Hindi na ho mangyayari yun, Ma. Maaasahan niyo po." Napabuntong hininga si Mrs. Avila at madaling kinuha ang isang puting bote na lagayan ng gamot sa gitna ng mahabang mesa. "Uminom ka na ng gamot mo. Mas inuuna mo pang gawin ang mga walang kwentang bagay." Napalunok ng laway si Emma at ilang segundo rin bago nakasagot. "Ma, hindi na ho muna ako iinom ng gamot." "Anong sabi mo?" Tumaas ang kilay ni Mrs. Avila at tumalim ang tingin kay Emma. "Ma, sumasakit ho talaga ang tiyan ko tuwing umiinom ng gamot." "Uy, ano gusto mong iparating?" "Ma, baka lang ho, hindi ko kasundo ang gamot na ito. Naisip ko po ay baka hindi rin nakakabuti sa bata." "Aba, ang ibig mong sabihin ay ako ang may kasalanan kung bakit ka nakukunan?" "Ma, hindi po. Ang akin lang po, baka itong katawan ko ay hindi talaga tumatanggap basta-basta ng mga gamot. Naisip ko po, aalagaan ko na lang ho ng pagkain ng mga gulay at prutas." "At matalino ka na ngayon? Mas maalam ka na sa doktor?" "Hindi po sa ganon." "Eh di uminom ka na. Ano pang hinihintay mo? Buwiset, abala." "Sige ho." Pagsuko ni Emma at nanginginig ang kamay na dinampot ang isang tableta ng gamot mula sa lagayan. Pagkainom ay umalis na ang kanyang biyenan. Habang pinapanooran na maglakad ito palayo, ay napakapit si Emma sa sandalan ng upuan. Sumama ang kanyang muka at napapikit na lamang nang gumuhit ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. "Konting tiis na lang, anak, para naman ito sa ikakabuti mo." Hirap na bulong ni Emma habang hinihimas ang tiyan. Pilit siyang naglakad pabalik ng kusina pero agad na natigilan sa labas nang marinig ang usapan ni Manang Terry at isa pang kasambahay na si Monica. "Yan kasing si Emma, mahina ang utak. Hindi niya ba talaga napapag-isip na kaya lamang siya inasawa ni Sir Gilbert ay para makatipid
Pag nga naman naging asawa siya may katulong pa rin pero libre na. Natatawang sabi ni Monica. Manahimik ka nga, Monica. Yung bibig mo ha? Banta ni Manang Terry. Naiinggit ka lang kay Emma. Bakit ako maiinggit kay Emma? Mas magaling ako sa kanya sa maraming bagay. Kung gugustuhin ko, kayang-kaya ko agawin sa Sir Gilbert sa kanya. Katulong rin naman siya dati. Monica, maghulos dili ka. Bakit? Totoo naman. Kayang-kaya kong bigyan ng anak si Sir nang walang poproblemahin. Si Emma, mahina na nga ang utak, mahina pa ang katawan. Umalis ka na. Bumalik ka na sa trabaho mo at baka ako ang sumampal dyan sa bibig mong bastos. Hindi napigilang mapaluha ni Emma habang nakikinig sa usapan. Alam niya na totoo ang mga sinasabi ni Monica na anumang minuto ay baka magbago na ang isip ni Gilbert at hiwalayan siya. Sa ibang bansa sila kinasal, kaya ilang segundo lamang kung gugustuhin ni Gilbert ay matatapos ang lahat. Oh, narinig mo ba? Sabi pa ni Monica nang makita siyang umiiyak habang palabas ng kusina. Madaling pinahid ni Emma ang kanyang mga luha at nanatiling nakatungo. Kumpara kay Monica, batang-bata pa ito, samantalang siya ay 35 na at halos hindi man lang marunong mag-ayos. Huwag ka mag-alala, gusto ko talagang marinig mo lahat ng sinabi ko. Dagdag pa ni Monica at nginisian siya. Saka kikembot-kembot na naglakad palayo. Parang matutumba sa kinatatayuan si Emma dahil lalo nang sumakit ang kanyang tiyan. Halos manlabo pa ang kanyang paningin sa dagdag ng sama ng loob. Emma, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Manang Terry nang masalo siya dahil muntik na siyang mawalan ng malay. Okay lang ako, Manang. Pilit ang ngiti na sabi ni Emma. Ayan kasi, halika na at kumain nang umayos ang pakiramdam mo. Sige ho, baka nga gutom lang ako. Sabayan mo na po ako. Namimiss mo na ang mama mo? Opo, may kirot na sagot ni Emma nang maisip ang kanyang ina na mahigit 4 na taon nang di na uuwian simula nang maikasal. Marahan siyang iniupo ni Manang Terry at hinainan ng pagkain. Bakit hindi ka muna umuwi pag alis ni Sir Gilbert? Di ba 1 buwan din naman siyang mawawala para sa business trip? Gustong gusto ko ho talaga, Manang. Kaso, hindi naman ho papayag si Mama. Lalo at ingat na ingat siya sa aking dinadala. Sabagay, buti na lamang talaga at may kapatid ka pa. Dahil paano na lamang kung wala? Ang hirap ipaalaga sa iba ang bulag. Kaya nga ho sayang talaga yung si Beth. Kung naging maingat lamang siya sa pagluluto noong araw na yon, hindi sana siya mabubulag. Di sana, nandito pa rin siya nagtatrabaho. Alam ko pong masamang pakinggan pero kung hindi naman ho nabulag si Mama, hindi ako mapapadpad dito para magtrabaho at maikasal kay Gilbert. Minsan talaga ay hindi maunawaan ng tadhana ang bawat kamalasan na raw talaga ay may kapalit namang swerte minsan. Siya, sige na, kumain ka na. Ako na ang maghahanda ng mga baonang hihahatid mo kay Gilbert. Sige ho, Manang. Maraming salamat po talaga. Pagkakain ay nagpaalam na si Emma kahit medyo nahihilo pa para maghatid na ng pagkain kay Gilbert. Manong, pakibilis po masayang sabi ni Emma sa kanilang driver pagkasakay ng kotse. Sige ho, ma'am. Ngumiti si Emma at hinaplos ang kanyang tiyan sa sobrang pagkasabik na makita ang asawa. Baby, bibisitahin natin si Daddy. Bulong niya nang tumakbo na ang kotse. Ang ganda ng kanyang ngiti, para bang walang nangyari kanina. Sa kabila kasi ng lahat ng mga sama ng loob at masasakit na mga pinagdaraanan, lahat ay kayang isantabi ni Emma dahil sa pagtitiwalang mahal siya ni Gilbert at sapat na yon para patuloy siyang maging matapang. Marahang ibinaba ni Emma ang bintana ng kotse at ninamnam ang hangin.
at magandang tanawin na nadaraanan. Bukod sa kagustuhan na maya't maya ay makita ang asawa, gusto rin niya na makalaya saglit at makalanghap ng hangin na malayo sa nakakasakal na hangin ng mansyon ng mga Roy. "Malapit na tayo, baby," bulong ni Emma nang mangunot ang noo dahil sumakit na naman ang tiyan. "Naku, magmamana pa ata ikaw sa daddy mo, mainipin." Makalipas ang mahigpit na 30 minuto, tumigil na ang kotse sa harapan ng building na pagmamay-ari ng mga Roy. Kaso, hindi pa man nakakababa ay tinatapunan na agad siya ng mga mapang-usig na tingin ng mga empleyado roon dahil kilala ang kotse na sinasakyan niya. "Ma'am, okay ka lang po?" tanong ng kanilang driver na si Manong Ted. Oho, medyo nahihilo lang po," tugon ni Emma habang kinakalma ang sarili. Rinig ni Emma ang pagbuntong hininga ng driver. "Alam mo, Emma, hayaan mo silang tumingin dahil hanggang tingin lang naman sila. Wala ka namang ginagawang masama, 'di ba? Nagmahal ka lang." "Salamat ho, Manong Ted. Alam ko naman po, pero talagang hindi maiiwasan na mapaisip ako minsan." "Ang dapat na iniisip mo, kung ano man ang meron si Sir Gilbert ay sa'yo na rin yun dahil ikaw ang pinili niyang maging asawa. Hindi mo to ninakaw o nakamit sa masamang paraan, kaya wag ka dyan umakto na parang kasalanan mo na andito ka sa posisyong ito ngayon." "Opo, salamat po sa pagpapaalala, Manong Ted." Kahit mag-aapat na taon ng kasal kay Gilbert, hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga niya lubos maisip na makakapag-asawa siya ng isang mayaman at sikat na tao. Pagkatapos ay makakaranas ng maginhawang buhay na higit sa kanyang inasam. Dati-rati, ang hangad lamang talaga niya ay kumita para makaraos ng pagkain sa isang araw. "O okay ka na ba?" tanong ni Manong Ted na nag-alis na ng seatbelt. Tumango naman si Emma at malugod siyang pinagbuksan ng pinto nitong matanda. Pagkababa ay huminga muna siya ng malalim bago tuluyang naglakad papasok ng building. Kahit panilalait sa tingin ng mga nakakasalubong, pinilit na lamang ni Emma na ngitian ang mga ito pabalik. Pagkarating sa reception area ay nakahinga naman siya kahit papaano ng maluwag. "Magandang umaga, Rachel. Punta na ako sa office ni Gilbert, ha?" Umirap naman ang receptionist at tamad na sumagot. "Ge, sorry ganito ka ba sa ibang mga taong nagtatanong sa'yo? Kasi hindi ba makakasama sa kumpanya kung ganyan ang pakikitungo mo?" Ngumisi ito at inalis ang kinakain na chewing gum. "Huwag ka mag-alala, sa'yo lang ako ganito. Hindi ko kasi kayang sikmurain na igalang ang isang katulong na manamantala. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang sayangin ang kakarampot na kakayahan ng utak mong mag-alala para sa kumpanya. Ito ang tinapos ko at gagawin ko ang lahat para makatulong kay Sir Gilbert at hindi lang hut-hutan siya para magpakasasa sa masarap na buhay na walang kahirap-hirap." Napakuyom ang kamay ni Emma pero pinili na lamang na manahimik nang mapapikit siya ng kaunti dahil sumakit na naman ang kanyang tiyan. Alam na rin naman niyang baliwala kung ipagtatanggol pa niya ang sarili. "Humingi ka ng tawad sa asawa ko." Napasinghap si Emma at mabilis na nilingon ang asawa na bakas ang galit sa muka. "Gilbert, wag na." Sumamo ni Emma at marahang hinawakan ng kamay ng asawa. "Hindi. Hihingi siya ng tawad o aalisin ko siya sa trabaho." "Gilbert, hindi na kailangan." Sinubukan ni Emma hilahin ang asawa pero hindi ito patinag. Mula sa kinatatayuan ay hindi napigilan ni Emma na mapansin ang unti-unting pag-ipon ng mga tao na nakikiusosyo. "Emma, pag binabastos ka nila, parang binabastos na rin nila ako." "Love, alam ko," bulong ni Emma at hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Gilbert habang nakatitig dito.
Pero 'di ba, mas mapapahamak ka kung ipipilit mo 'to. Parang papatunayan lang natin na katulong talaga ako. Please love, tara na. Ilang oras na lamang at aalis ka na. Ayokong masayang pa ang segundo. Kumain na lang tayo. Emma naman, ganito na lamang palagi? Lilipas rin 'to. Sige na, tara na. Ayaw na ni baby ng stress. Nanlalamig at matindi na ang pagkahilong nararamdaman ni Emma ng mga sandaling yun. Naglapat ang mga labi ni Gilbert sa galit at sa wakas ay inakay na si Emma palayo. Pagdating sa opisina ni Gilbert sa ika-30 palapag ng building ay agad siyang niyakap ni Gilbert. Sorry Emma, bulong nito habang hinahaplos ang kanyang likod. Nangilid na ang mga luha ni Emma pero pilit siyang ngumiti at mas yumakap ng mahigpit kay Gilbert. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan. Meron. Ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung sana, hindi ko na lamang ipinilit ang nararamdaman ko sa'yo. Siguro, mas tahimik at mas maayos ang buhay mo. Hindi mo kailangan magtiis ng mga pangmamaliit ng maraming tao. Ano ba naman yan, love? Buong puso kong pinagpapasalamat na minahal mo ko. At wala akong pagsisisi na tinanggap ko ang pagmamahal mo dahil naging masaya ko. Pero mas lamang ang nasasaktan ka. Kaya kong tiisin at gawin ang lahat para sa'yo, Gilbert. Kaya kong isantabi ang lahat dahil ikaw ang kasiyahan ko. Siya, sige na. Kumain ka na. Maupo ka na at ako ay kukuha ng mga gagamitin sa pagkain. Love, pwede bang pabaunan mo ko? Isang buwan din yun. Mamimiss kita. Love, para kang sira. Dito pa talaga sa opisina. Ikaw ay magtigil. Pag nabalitaan to ni Mama. Hindi naman pwede sa bahay at nandun si Mama. Kung magho-hotel tayo. Love, tumigil. Sinabihan ka ng doktor na masela ng pagbubuntis ko. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi napigilan ni Emma na mamula. Ewan na lang talaga. Pag nalaman ng media na ang isang Gilbert Roy ay ganito kakulit. Sa'yo lang naman, love. Napailing na lamang si Emma at mabilis na nagtungo sa kusina para kumuha ng mga plato, tasa at mga kubyertos. Ngiting-ngiti pa siya habang isinasalansan ang mga ito ng maayos para mabitbit sa labas. Kaso, paglabas niya ay agad na napawi ang mga ngiti nang madatnan na nakadapa sa sahig si Gilbert at pinoposasan ng isang pulis habang ang ibang kasamahan ay nakatutok ang baril sa asawa. Anong nangyayari? Gulong-gulo na tanong ni Emma. Walang sumagot sa kanyang tanong. Bagkus ay lumapit ang 2 pulis at pilit siyang hinila palabas. Nabitawan na niya ang bitbit na mga gamit. Nagsibasag ang mga ito sa kanilang paanan pero hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas ni Emma. Gilbert, anong nangyayari? Ingatan niyo ang asawa ko. Buntis siya. Pakiusap ni Gilbert. Love, please, anong nangyayari? Sumamo ni Emma habang diretso ang pagluha. Love, tawagan mo si Manong Ted. Umuwi ka na. Sundin mo na lang ang asawa mo. Walang buhay na sabi ng pulis kay Emma nang mailabas siya sa opisina. Hindi ko iiwan ang asawa ko. Huwag ka mag-alala kung mapatunayan namin na guilty ang asawa mo sa reklamo sa kanya at naging konsentidor ka. Magkasama kayong 2 sa kulungan. Napasinghap si Emma at ganun na lamang ang panghihinang nararamdaman nang lumagpas sa kanya si Gilbert na nakaposas at puno ng takot ang mga mata. Pilit na humabol si Emma pero bigla na lamang napaupo pagdating sa first floor dahil sa matinding sakit na gumuhit sa kanyang tiyan. Nanlalabo ang kanyang paningin pero naisa sa paligid ay walang nagtangkang tumulong sa kanya. Kaya kahit namumutla ay pilit siyang tumayo at pumara ng taxi sa labas ng building. Ma'am, ayos lang ho kayo? Tanong ng driver ng taxi pagkasakay na pagkasakay niya. Manong, pakihatid ho ako sa presinto.
Ma'am, sa lagay niyo ho ngayon, ay baka mas mabuting sa ospital na lang kayo magpahatid. Sige na ho, nakikiusap ho ako. Kailangan ako ng asawa ko. Wala nang nagawa ang driver, kundi ang sumunod. Pagtigil ng taxi, sa harapan ng police station, ay agad na bumaba si Emma. Hagya na makahakbang sa tindi ng sakit ng tiyan. Nang makarating sa loob, ay aligagang pinagtanong ni Emma ang asawa sa pulis na nakaupo sa front desk. Sir, Gilbert Roy po. Bakas ang sobrang pag-aalala sa boses ni Emma, pero hindi yun ang napansin ng pulis na nasa front desk. Ang putla mo, magpatingin ka na muna sa ospital. Ayos lang ho ako. Tumayo ang pulis at napabuntong hininga nang sipatin si Emma mula ulo hanggang paa. Napailing pa ito habang nangungunot ang noo. Alam mo bang, dumudugo ang paa mo? Opo, pero hindi naman ho masakit. Hindi masakit at ayos ka lang rin sa lagay mong yan. Pero alam mo ba na, wala ang isang pares ng sandals mo? Napatingin si Emma at ganun na lamang ang pagkagulat nang maalala na nalaglag nga pala ang isang sandals. Nang kalad ka rin siya palabas ng opisina ni Gilbert kanina. Magpapatingin rin ho ako at naiwan ko ho yung isang pares sa kadalianan ko pong makasunod. Kailangan ko lang pong makausap ang asawa ko. Hindi rin po siya kumakain. Asawa ka ni Gilbert Roy? Opo, tugon ni Emma habang namumutal na ang pawis. Sumenyas ang pulis sa isang kasamahan at sinamahan si Emma papunta sa isang kwarto. Binuksan ng pulis ang pinto at parang madudurog si Emma nang makita si Gilbert na nakaupo sa isang lumang silya at nakaposas. Love, pilit na pinigil ni Emma ang umiyak dahil sa ayaw niyang magpakitang mahina sa asawa. Lumingon sa kanya si Gilbert pero hindi ito masaya na makita siya. Umalis ka na, Emma. Hindi ka dapat nagpupunta sa mga ganitong lugar. Yumakap si Emma at hinaplos ang buhok ng asawa. Aalis rin ako agad. Gusto ko lamang malaman kung anong nangyayari at makasiguradong ayos ka. Hindi ka pa kumakain. Ang tigas ng ulo mo, Emma. Hindi naman nagpatinag si Emma. Bagkus ay bumitaw sa yakap at nanginginig ang mga kamay na ibinaba isa-isa ang mga hapunan na dapat ay pagsasaluhan sa opisina kanina. Kung ayaw mo talagang sabihin kung anong nangyayari dahil nag-aalala kang masaktan ako, hayaan mong masigurado kung may laman ng tiyan mo. Sabi ni Emma, nakaunti lamang ay bibigay na ang mga luha. Hindi na nagsalita pa si Gilbert. Naupo si Emma sa tabi nito at tahimik na sinubuan. Pagkatapos pakainin ang asawa, ay kinailangan na ni Emma umalis. Bawat hakbang palabas ng kwarto ay napakabigat para kay Emma. Hindi niya maisip na iiwan ang asawa mag-isa. Nang makalabas ng police station, ay tulalang naglakad si Emma papunta sa waiting area. Hello, Manang Ted. Pasuyo naman ho ako kay Manang Terry ng mga unan at ilang kagamitan para kay... Hindi na natapos ni Emma ang sasabihin nang mabitawan niya ang cellphone dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Napakapit siya sa isang poste ng waiting shed habang namimikit sa sakit. Anak, may konting problema lang pero magiging okay rin si Daddy ha? Bulong ni Emma habang hinahaplos ang tiyan. Kaso ang di inaasahan ay ang pagdaloy ng malamig na dugo sa kanyang binti. Anak, tutulong! Manang Ted, tulong! Anak, huwag mong iiwan si Mami. Hindi ko nakakayanin. Hinagpis ni Emma. At muli ay napapikit sa sakit. Napabitaw na siya sa poste at marahang napaupo dahil nanlalabo na ang kanyang paningin. Alam niyang delikado kung mababagsak siya. Pero bago tuluyang mawalan ng malay, ay nasa gintawan pa ni Emma ang pagbuhat sa kanya ng pulis sa front desk kanina. Kinagabihan ay nagising si Emma sa ospital. Namimikit pa ang kanyang mga mata
habang sinisipat ang buong katawan. Emma, ayos ka lang ba? Diyos ko, salamat at gising ka na. Manang Terry, anong nangyari? Nanghihina pa si Emma pero pinilit na niyang maupo mula sa pagkakahiga. Anak, huwag ka munang kumilos. Manang, kamusta po ang anak ko? Okay lang siya, Emma. Bumalik ka muna sa pagkakahiga. Daig pang nabunutan ng tinik si Emma nang marinig na maayos ang kalagayan ng anak. Manang, si Gilbert, kamusta siya? Pwede na ba akong lumabas? Kailangan niya ng mga gamit at pagkain. Kumalma ka, Emma. Alam ko na nag-aalala ka pero kung talagang mahal mo si Gilbert, uunahin mo ang kapakanan ng sarili mo at ng anak niyo. Pero, walang pero Emma. May problema na at huwag ka nang dumagdag. Isipin mo na, pag nawala na naman ang batang ito, baka tuluyan na talagang mawala sa'yo si Gilbert. Nauunawaan mo ba? Si Mama, kahit si Mama na lang ho, kakausapin ko po siya. At sa tingin mo talaga, ay walang ginagawa si Mrs. Avila? Emma, baka nalilimutan mong isang Gilbert Roy ang asawa mo. Kung may dapat kang problemahin, sarili mo. Dahil hindi mapapantayan ang mga kilos para ayusin yung kay Gilbert. Kaya ikaw, asikasuhin mo yung sarili mo. Huwag mo na problemahin ito. Hindi ko po kayang mawala si Gilbert. Hikbi ni Emma. Kung ayaw mong mawala si Gilbert, handa ka ba magpakulong para sa kanya? Sabay na tumingin si Emma at Manang Terry kay Mrs. Avila nang bigla itong sumabat sa kanilang usapan. Kakapasok lamang nito at may dala itong mga pagkain. Hindi nakaimik si Emma dahil hindi niya maproseso kung nagbibiro ba ito o seryoso ba sa sinasabi. Sa loob ng 4 na taon, hindi man lang niya nakita o narinig na nagbiro ito. Lumabas ka muna, Terry. Mag-uusap muna kami ni Emma. Agad na naglakad palabas si Manang Terry. Pero bago tuluyang isara ang pinto, ay nag-iwan ito ng malungkot na tingin kay Emma. Pagkasara ng pinto, ay marahang naupo si Mrs. Avila sa pinag-upuan ni Manang Terry sa tabi ng kama ni Emma. Tungkol sa sinabi ko kanina, hindi ako nagbibiro, Emma. Napahinga ng malalim sa Emma at napahigpit ang pagkakakapit sa kumot sa takot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura. Ano hong ibig niyong sabihin, Ma? Nireklamo si Gilbert ng iligal na paggamit ng pera sa isa sa mga investors. Po, paano ho nangyari yun? Malabo niyang gawin yun. Masakit man pero ginawa ni Gilbert yun. Bakit ho? Nababankrupt ho ba ang kumpanya? Matagal nang gipit ang kumpanya. Hindi lang sinasabi ni Gilbert sa'yo. Dahil ayaw niyang mamomroblema ka. Pero hindi niya doon ginamit ang pera. Saan ho? Kilala ko po ang asawa ko at napakabuti niyang tao. Kapos na kapos si Gilbert nung araw na mag-agaw buhay ka nang mawala ang ikalawang anak niyo. Labag man sa loob ay pinili ng anak ko na gamitin ng pera para iligtas ka. Pupunuan naman niya pagbalik pero hindi pumayag si Mr. Valdez. Maaaring nasuhulan ito ng mga taong gustong bumagsak ang anak ko. Nangingilid ang mga luha ni Mrs. Avila habang nakatitig kay Emma. Bawat salitang binibitawan ay damang-dama ang bigat ng saloobin nito. Nakikiusap ako, Emma. Hindi ko kayang makita ang anak ko na magdusa dahil pinili niyang buhayin ka. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Emma dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Kaya pala, ayaw akong kausapin ni Gilbert. Kulang na lang ay ipagtabuyan pa ako. Mapait na bulong ni Emma sa sarili. Emma, kahit ngayon lamang, maging asawa ka naman kay Gilbert. Kung kailangan ko lumuhod, gagawin ko. Hindi pwedeng masira ang pangalan ni Gilbert. Parang pinupunit ang puso ni Emma sa sitwasyong kinasasadlakan. Kung ako po ay wala namang mawawala. Hindi ganun, Emma.
Kung ako naman ay bata pa at walang sakit, ako ang magpapakulong para sa anak ko. Mabuntis ho ako. Hindi ka naman magtatagal dahil gagawin lahat ng mga kakilala naming mga abogado para mailabas ka agad. Ayaw pumayag ni Gilbert sa plano. Pero isipin mo, Emma, ang mawawala kay Gilbert kapag siya ang nilitis ngayong nagipit lamang siya para mabuhay ka. Isipin mo ang mga nakamit at naipundar ni Gilbert. Lahat yun mawawala ng dahil sa'yo. Pinilit ni Emma na tumahan sa pagkaiyak. Pero bigo siya. Hindi niya akalaing darating ang ganitong dagok sa kanilang buhay. Sobra ang lungkot niya. Ang bigat ng dibdib niya. Parang gusto niyang sumigaw pero wala siyang magawa. Napatingala si Emma at ngumiti ng mapait. Saka nanginginig ang kamay na pinahid ang mga luhang walang awat ang pag-agos sa kanyang magkabilang pisngi. Pwede ho bang magpaalam muna kay Mama? Napaluhod si Mrs. Avila at sabik na hinawakan ng pares ng kamay ni Emma. Salamat Emma. Matumayo na ho kayo dyan. Hindi na po kailangan magpasalamat. Wala hong tutumbas sa mga sinakripisyo ni Gilbert para sa akin. Kung totoo sinay, kulang pa ang gagawin ko para makabawi. Hindi. Salamat dahil nauunawaan mo. Saka, mas mabuti sigurong wag mo nang ipaalam sa mama mo. Masasaktan lamang yun. Pinapangako ko na kami na muna ang bahala sa ina at kapatid mo habang nililitis ka. Huwag ka mag-alala. Aalagaan pa rin namin ang pagbubuntis mo. Natatakot ho ako, Ma. Ako rin naman, Emma. Pero ito ang ikakabuti ng lahat. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. At bukas, pupunta ang abogado namin dito para gabayan ka sa mga gagawin. May mga pagkain din akong dala. Pag nagutom ka, magpahain ka na lamang kay Manang Terry. Iyon nga palang gamot mo. Huwag mong kakalimutan. Tumango si Emma at hinayaan si Mrs. Avila na alalayan siyang humiga. Kinabukasan ay maagang nagising si Emma at nagpatulong kay Manang Terry na magpahanda para sa pagdating ng mga abogado ng mga Roy. Emma, sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Naiiyak na tanong ni Manang Terry. Manang, kung ito lang ho ang paraan para maisalba si Gilbert, gagawin ko ho. Saka ho, ako naman ang punot dulo nito. Kung naging malakas lamang sana ko, hindi na kailangan mangyari pa to. Pero Emma, masalimuot ang kulungan. Manang, hindi ho ako papabayaan ni Gilbert. Huwag na ho kayo mag-alala. Emma, pakiusap. Pag-isipan mo muna. Kayo na po munang bahala kina Mama, ha? Hindi na nagawang makasagot ni Manang Terry dahil umiiyak na ang matanda. Bandang 8:00 lamang ay nagsidatingan na ang mga abogado at ipinaliwanag sa kanya ng mga ito ang dapat niyang gawin. Pwede ho bang basahin muna ang mga nakasulat? Pakiusap ni Emma habang nanlalamig na ang mga palad at talampakan. Kakaunti na lamang ang oras, Emma. Sa tingin ko ay hindi mo na matatapos pang basahin ang mga ito. Bakas ang pang-iinsulto sa boses ng isa sa mga abogado na di mawari ni Emma na parang relax na relax lamang ito. Kahit kaunti lamang po. Nagpapatawa ka ba? Ni high school hindi ka nakapagtapos. Sa tingin mo ay mauunawaan mo ang mga sinulat namin dito? Susubukan ko ho. 5 taong gulang pa lamang naman ho ay marunong na ako magbasa at nakakaunawa naman ho ako ng Ingles. Aba at napataas na ang boses nito pero pilit itong kumalma at ngumiti. Emma, alam namin na malaking bagay ang gagawin mo at nais lamang naming masigurado ang lahat pero sana pagkatiwalaan mo kami. Abogado na kami ng mga Roy sa loob ng 40 taon. Sinisigurado ni Mrs. Avila na hindi ka matatalo. Pasensya na po. Takot na takot ho ako at gusto ko lamang na mabasa ang mga gagawin ko para kumalma ko dahil sa totoo lang ho. Ay kahit na pinaliwanag nyo,
Hindi ho talaga nagre-rehistro sa utak ko. Hinawakan ng abogado ang kanyang kamay at tinapik-tapik ito. Alam namin, nauunawaan namin. Pero isa kang Roy at obligasyon namin na protektahan ka. Kumalma ka na, okay ba? Sige na, pumirma ka na. Tumango si Emma at ganun na lamang ang panginginig ng kamay habang pumipirma sa mga papeles. Puno man ng takot ay pinili na lamang niya na pagkatiwalaan kung anong ipinaliwanag ng mga abogado. Nagsitayuan na ang mga ito at tinapunan siya ng mga ngiting lalong nagpabagabag sa kanyang kalooban. Tumayo si Emma at nakipagkamay sa mga ito. Kaso, di pa man lubusang natatagalan sa pagkakatayo ay natigilan si Emma nang may pumasok na mga babaeng pulis. Emma Roy. Ako ho, sagot ni Emma at agresibo siyang pinusasan ng mga ito. Sumama ka sa amin at mas mabuting manahimik ka na lamang. Ano hong nangyayari? Takot na tanong ni Emma. Muli ay may pumasok na isa pang pulis at namukaan ni Emma na iyon ang lalaking pulis sa front desk kahapon. Bakit ka nagtatanong kung anong nangyayari? Makukulong ka na. Pinirmahan mo na ang salaysay mo bilang totoong may sala sa nawawalang pera ni Mr. Valdez. Saad nito. Hindi ho ako pumirma ng kahit anong salaysay. Anong nangyayari? Tarantang tanong ni Emma habang panay ang tingin sa mga abogado. Emma, kasama ito sa proseso. Bulong ng isa sa mga abogado. Kumalma ka lamang at sumama ka na. Hinigit na siya ng mga pulis palabas ng kwarto at ganun na lamang ang gulat nang dumugin siya ng mga reporters. Kabi-kabila ang pag-flash ng mga kamera at di magkamayaw na mga tanong. Sinubukan sana siyang habulin ni Manang Terry pero naipit na ito sa mga tao. Bakit alam na ng ibang tao? Sabi niyo, hanggat maaari ay walang makakaalam. Tensyonadong tanong ni Emma. Hindi naman siya sinagot ng kahit isa sa mga abogado. Imbes ay tumingin lamang ang mga ito sa humihila sa kaniyang mga pulis ng tingin para bilisan ang paglalakad. Nakakalakad na si Emma at sa tindi ng takot ay nakadama na siya ng matinding pananakit ng tiyan. Emma! Lahat ng takot at kaba ay agad na napawi nang makita ni Emma si Gilbert na pilit na sumisiksik sa kumpol ng mga tao para lamang makalapit sa kanya. Gilbert, bakit ka pumayag sa gusto ni Mama? Hindi agad nakasagot si Emma nang mapansin ang gulo-gulo ang buhok ng asawa at ang punit na suot nitong polo. Namumula rin ang mga mata nito na tila galing lamang sa iyak. Emma, wag mo nang kausapin si Gilbert. Pigil ng abogado habang naiipit sila sa dami ng tao. Kahit saglit lang po. Nangingilid na ang luha ni Emma na pilit na nanlaban para abutin ang kamay ni Gilbert. Mula sa kalayuan ay kita ni Emma na papalapit naman si Mrs. Avila kay Gilbert. Emma, hintayin mo ko. Hintayin mo ko. Hindi na napigilan ni Emma na maging emosyonal sa pagsigaw ni Gilbert. Habang papalayo ay kita ni Emma na nakipagsuntukan na si Gilbert sa mga pulis na pumipigil rito para makasunod. Nang makarating sa labas ng ospital ay may nag-iintay ng kotse ng pulis roon. Sakay, utos ng pulis. Pakiusap ho, kakausapin ko lamang po ang asawa ko kahit saglit. Bakit? Sa tingin mo ba ay may mababago? Lalo lamang ipapahamak ang asawa mo dahil pagdududahan ng korte ang asawa mo at maaari pang idiin na kasabwat mo. Natulala si Emma sa sinabi ng pulis at wala nang nagawa kundi ang marahang yumukod para makapasok sa loob ng kotse. Ang bagal, reklamo ng pulis saka tinulak pasubsob si Emma sa backseat. Mabilis na pinatakbo ng pulis ang kotse at habang papalayo ito ay parang pinapatay si Emma nang makitang magkanda pa si Gilbert sa paghabol nang makalabas rin.
Nanlalabo na ang kanyang paningin sa sakit ng tiyan at ang di maubos-ubos na pagluha. Pero saglit siya natigilan nang makitang lumagpas ang sasakyan sa police station. Saan ho tayo pupunta? Sa City Jail. Doon ka na hanggang mahatulan ka. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Magtigil ka na. Sawang-sawa na ako sa mga ganitong senaryo na huli na at lahat. Kung umasta pa ay parang inosente. Ma'am, hula ho talaga akong ginawa. Sinabi na yan ng libo-libong katao na nahuli namin. Kaya mas maigi pa ay tumahimik ka na lamang. At itira mo ang lakas mo dahil nagsisimula pa lamang ang bangungot. Wala nang nagawa si Emma kundi ang manahimik at umiyak na lamang habang minamasahi ang tiyan para kumalma ang pananakit. Pagdating sa kulungan ay parang naging maiksi ang paghinga ni Emma habang pilit na umiiwas sa mga nakakatakot na tingin ng mga presong kanyang nadaraanan. Ayan, dyan ang selda mo. Patulak siyang pinasok ng pulis at ngumisi pa nang isara ang pintuan ng kulungan. Ano ho ang mangyayari? Dito ho ba talaga ako ikukulong? Ano hong sabi ng abogado ko? Habol ni Emma. Umismid ito at umiling. Abogado? Nananaginip ka ba? Iyon hong mga abogado ng mga Roy. Yung kasama ko po kanina. Itigil mo na ang pangarap mo. Tapos na ang kaugnayan ng mga Roy sa'yo. Maghanda ka na lamang bukas dahil maaga pa ang hearing mo. Sabi nito at tumalikod na. Teka po. Hindi na naituloy ni Emma ang sasabihin. Napapikit siya at napahigpit ang kapit sa bakal nang manakit na ang kanyang tiyan. Tulungan niyo ako. Daing ni Emma. Anong tulong ang inaarte mo? Walang ibang tutulong sa'yo rito kundi sarili mo. Usal ng isang malaking babae. Napatingin si Emma rito at agad na inisip na baka ito ang leader sa kanilang selda. Pakiusap, buntis ako. Kasalanan namin na buntis ka? Tumayo ito at nag-inat-inat saka humalakhak habang sinisipat si Emma. Naupo si Emma sa isang sulok at patuloy na hinaplos ang tiyan. Nakakatawa talaga pag may bagong salta. Naglakad ito palapit kay Emma at yumukyok sa harapan niya. Anong kailangan mo? Rinig namin na Roy ka. Anong meron sa Roy? Sinipat pa nitong babae ang mga mata ni Emma at numisi. Hindi ka kagaya ng mga Roy, mabait ka. Kaso, may kaugnayan ka pa rin sa kanila. Kaya ikaw na lamang ang sisingilin namin sa lahat ng atraso nila sa amin. Atraso? Wala kang alam? Kawawa ka naman. Kagaya ng mga ginamit ng mga Roy, kinasangkapan ka lang rin nila. Itinaas nito ang isang kamay at isa-isang lumapit ang iba pang mga preso. Sa kapuresahang pinangkuha ang kanyang singsing, pares ng hikaw, pulseras at ang relo na regalo pa ng kanyang ina. Malala na ang pagpatak ng pawis ni Emma at wala nang natitirang lakas para ipagtanggol pa ang sarili. Kaya nanatili na lamang sa sulok para hindi mapag-initan. Kinabukasan ay halos di na pumasok sa isipan ni Emma ang mga nangyayari habang nakaupo sa korte. Basta ang nauunawaan na lamang niya na wala ni isa sa mga Roy ang dumalo. Walang Gilbert kung kailan kailangan na kailangan niya ng pampalakas ng loob. Mula sa resulta ng test ay lumalabas na hindi anak ni Gilbert Roy ang nasa sinapupunan ng sospek. Bukod pa rito ay lumalabas na peke ang kasal ng sospek kay Mr. Gilbert Roy. Nanlaki ang mga mata ni Emma habang binabasa ang hatol sa unahan. Nagpapatunay ito na ang pagnanakaw ng pera ni Mr. Valdez ay mag-isang isinagawa ng sospek. Lumalabas na planado lahat ito mula umpisa ng nasasakdal. Simula sa panluloko sa mga Roy. Ang nasasakdal ay hinahatulan ng 5 taon na pagkakakulong. Nanlumo si Emma sa lahat ng mga narinig. Parang anumang oras ay mawawalan na siya ng malay sa sama ng loob. Nakaramdam na rin siya ng sukahin dahil sa isipin na inalay niya ang sarili sa isang lalaking hindi naman pala niya tunay na asawa.
Napapikit si Emma at napalunok. Saka sinapo ang tiyan nang gumuhit ang isang matinding sakit. Anak, hindi ko alam ang nangyayari. Kalma lang anak ha? Kalma lang. Pasensya na. Muling gumuhit ang sakit at naging malabo na ang pandinig ni Emma sa lahat. Maging ang paligid ay nagsimula ng umikot habang ramdam niya ang pag-agos ng dugo pababa sa kanyang mga binti. Tayo na, makukulong ka na. Marahang nilingon ni Emma ang pulis na pilit siyang itinatayo. Tulungan niyo ho ako, ang anak ko. Tumigil ka sa kaartihan mo, hindi mo kami maluloko. Pakiusap yung anak ko. O anong meron sa anak mo? Dinudugo ako. Malulungkot si Gilbert pag nalaman niya to. Tumingin ang pulis sa dugong umaagos sa kanyang binti at umisbid. Ha, grabe ang kapal ng mukha mo. Talagang pinanindigan mo yung arte mo kahit sa huli. Hayaan mo na yung bata na yan. Ayaw mo ba nun? Bawas kahihiyan sa ginawa mo. O baka naman, anak mo na ang nahihiya para sa'yo. Sabi ng mga Roy, hayaan na raw kung may mangyari sa'yo, kaya pasensyahan tayo. Sinabi nila yun? At sa tingin mo talaga, matutuwa pa silang intindihin ka pagkatapos ng panluloko mo sa kanila? Lumunok si Emma at naglapat ang mga labi. Impit ang kanyang mga daing bago nagsalita. Wala na akong pakailam sa sinasabi niyo. Basta tulungan niyo akong mailigtas ang anak ko. Magdusa ka. Karama mo yan sa mga kasalanang ginawa mo. Tumayo ka na. Malay mo, mapaswerte. Sabay na kayo magpahinga ng anak mo. Humagulgol na si Emma sa sama ng loob at sa matinding sakit ng tiyan na nararanasan ng mga sandaling yun. Hindi niya maunawaan kung bakit nararanasan niya ang lahat ng mga yun at ano ang nagawa niya sa pamilya ni Gilbert para itapon na lamang siya na parang basura. Hinigit siya patayo ng babaeng pulis pero napasinghap ng malalim si Emma at tuluyang nagdilim ang lahat. Mabilis na lumipas ang 5 taon at tila isang mapait na tunog para kay Emma. Ang pagbukas ng kalawanging pinto ng kulungan habang bitbit niya ang release papers para sa kanyang paglaya. Sana natuto ka na Emma, mapang-insulto pang sabi ng babaeng pulis bago siya tuluyang humakbang palabas. Ngumiti lamang si Emma bilang tugon. Nang magsarado ang gate, ay tumingala siya sa langit at nagpakawala ng malalim na hininga habang iniisip kung saan siya pupunta. Pero agad na naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang may tumigil na kotse sa kanyang harapan. Wala siyang inaasahan na susundo, kaya ganun na lamang ang panipat sa kotse. Bumaba ang bintana ng sasakyan at may nagsalitang lalaki sa loob. Sakay na. Mamikit-mikit pa si Emma sa pagkilala sa lalaki. Hanggang sa manlaki ang mga mata nang mapagtanto kung sino ang kaharap. Ikaw yung pulis sa front desk at yung umaresto sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Inutusan ka ba ng mga Roy? Oo, ako yun. Pasensya na pero baka nakalimutan mo na ako rin yung pulis na tumulong sa'yo noong mawalan ka ng malay sa police station. Hinatid kita sa ospital. Anong gusto mong mangyari? Magpasalamat pa ako? Sumakay ka na. Ayoko. Hindi kita kilala. At kung may natutunan man ako sa lahat ng mga kamalasang nangyari sa buhay ko, ay huwag basta-basta magtiwala. Sumakay ka na dahil hindi mo gustong palampasin ang mga mangyayari ngayon. Ayoko nga. Napasapo sa muka itong lalaki at bumuntong hininga. Ako si Henry. O kilala mo na ako. Ayoko pa rin. Ayoko sa mga pulis. Hindi na ako pulis. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Anong ibig mong sabihin? Naniwala kong inosente ka kaya inasahan ko nang ipapasibak ako sa pwesto dahil balakid ako sa mga Roy. Ilang segundo rin bago tuluyang binuksan ni Emma ang pinto ng kotse at naupo sa tabi ni Henry. Henry, diba? Paano mo nalaman na ngayon ang labas ko? Nakasubaybay ako sa'yo, Emma. Bukod pa doon ay may mga humingi ng tulong sa akin para bantayan ka. Sino?
Mamaya malalaman mo rin. Sa ngayon ay, may ipapakita muna ako sa'yo. Saka na, may mga dapat akong gawin at wala akong oras na pwedeng sayangin. Ano yun? Gusto kong malaman kung ano bang meron sa mga Roy, sabi ni Emma habang nakatitig sa malayo. Tutulungan kita. Alam kong pinaikot ka ng mga Roy at ginamit sa kanilang pansariling kapakinabangan. Wala akong pakialam doon. Ang tanging nais ko ngayon ay malaman kung bakit ginawa nila sa anak ko yun. Anong meron sa mga Roy para ganun na lamang kadali para sa kanila ang magtapon ng buhay ng isang bata? Anong ibig mong sabihin? Wala ka na doon. 5 taon ko tong pinag-isipan at gagawin ko lahat para makuha ang mga gusto kong sagot. Sige, sabi mo eh. Pero sa tingin ko, kailangan mo makita ang ipapakita ko. Sige, dalhin mo ko doon. Nagmaneho na itong si Henry at sa di kalayuan ng building ng mga Roy ito tumigil. Anong ginagawa natin dito? Di mapalagay na tanong ni Emma. Ramdam na ramdam ang pagkabalisa sa boses ni Emma. Hindi na nakasagot si Henry. Mula sa kanilang pwesto ay nakita ni Emma ang malaking screen sa harapan ng building na pinapalabas ang paggunita sa kanyang 5 taon ng kamatayan. Pinatay na nila ako? Oo. Nang mawalan ka ng malay sa korte ay pinalabas na patay ka na. Umismid si Emma. Ayos to. Hindi lang ang anak ko ang pinatay nila. Parang nauupo si Emma sa kinauupuan. Ang pangako sa sarili na di na muli iiyak ay tila naging malabo na panindigan sa mga nalaman. Bakit pinakita mo sa akin to? Hindi naman ito ang gusto kong ipakita dahil taon-taon ay ginagawa talaga to. Eh ano pala? Ikakasal na si Gilbert sa kasambahay niyo na si Monica. Kasabay ng pagsabi ni Henry ng mga salitang yun ay nag-play sa screen ng building ang proposal ni Gilbert kay Monica na nagdadalang tao na at ang gaganaping pre-wedding party sa susunod na mga araw. Wala sa sariling bumaba si Emma mula sa kotse. Emma, saan ka pupunta? Habol ni Henry. Hindi naman sumagot si Emma. Bagkus, dire-diretso lamang sa paglalakad. Mag-isip ka, Emma. Walang patutunguhan ang ilang taon na paghahanda mo kung sasayangin mo lamang ngayon. Hinablot ni Henry ang braso ni Emma at sinapo ang magkabila ang pisngi niya. Bitaw, sumamo ni Emma habang diretso ang pagluha. Ayoko. Sinabi kong bitaw. Alam kong galit ka, pero hindi pa ito ang tamang oras para malaman nilang buhay ka pa. Anong ibig mong sabihin? Alam talaga nila na patay na ako? Oo, ako ang inutusan para ipaligpit ka sa loob ng preso. Pero hindi ko ginawa, kaya hindi ko hahayaan na sayangin mo ang buhay mo sa galit mo ngayon. May plano kami ni na Manang Terry at ng mama mo. Anong ibig mong sabihin? Pinahid ni Henry ang mga luha niya sa pisngi at hinawakan ng kaliwang kamay para akayin pabalik sa sasakyan. Umuwi na tayo, sabi ni Emma pagbalik sa kotse. Pasensya na kung kinakailangan kong ipakita sa'yo yon. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka pa para kay Gilbert. Kung meron pa ba ay may magbabago ba? May kaugnayan ba ito sa planong sinasabi mo? Malaki, dahil ikaw ang magpapakulong kay Gilbert. Nagmamaneho na ulit si Henry at tumigil sila sa harapan ng isang napakagandang bahay. Malayo sa syudad ito. Makapal na mga kakahuyan muna ang madadaanan bago ang bahay, kaya't hindi basta-basta iisipin na may nakatira rito. Nasaan tayo? Tanong ni Emma pagbaba ng kotse. Kasunod niyang bumaba si Henry. Ito ang bahay ko. Teka, may dagat? Oo, sa ibaba ng kinakatayuan nitong bahay. May magandang dagat. Nasa itaas ng cliff ang bahay? Oo, may hagdan pababa papuntang dagat. Kita ang pagkasabik sa mukha ni Emma. Madali siyang naglakad para tignan ang sinasabing dagat. Pero parang bumagal ang lahat nang matigilan siya sa kanyang mga hakbang.
nang matanaw ang kapatid sa dalampasigan habang tulak-tulak ang ina sa wheelchair. Tumakbo na si Emma at halos madapa pa kakamadali. Kate, Ma, Ate! Emma, napaluhod si Emma at ganun na lamang ang naging emosyon nang yakapin ang ina. Ma, sorry. Sorry, ang tagal kong nawala. Anak, wala kang dapat ihingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Sorry po talaga. Lumuhod na rin ang kanyang kapatid at nagyakap silang tatlo. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap ay bumalik na sila sa bahay. At pagpasok sa bahay ay ganoon na lamang ang gulat ni Emma nang makita si Manang Terry na naghahanda ng mesa. Manang Terry? Emma anak, lumuhod sa kanyang harapan ang matanda habang diretso ang pagluha. Ipagpatawad mo na, wala akong nagawa. Manang tumayo ka po, wala ka pong kasalanan. Hindi ko alam Emma na ganun kasukdulan ang kasamaan ng mga Roy. Manang, wala sa atin ang may alam. Tumayo si Manang Terry at yumakap kay Emma nang napakahigpit. Sabay sumali na rin si Manong Ted na hindi niya rin inaasahan. Welcome back Emma. Kamusta bata? Kinaya Manong Ted. Alam ko naman na kaya mo. Kain na muna tayo. Sabat ni Henry. Gutom na yan si Emma. Nagsitanguan naman ang lahat. Nagbitaw sina Emma sa yakap at kinuha sa kapatid ang handle ng wheelchair para siya na ang magtulak. Pagkarating sa hapag ay di mapigilan ni Emma na maging emosyonal. Pinagsilbihan niya ang kanyang ina pero pinigil siya nito at ito ang naglagay ng pagkain sa kutsara. Sabay sinubuan siya. Salamat ma. Walang anuman anak. Sina Manang Terry, Henry, Kate at Manong Ted kanya-kanya ding lagay ng ulam sa kanyang plato. Tahan na, kain na ikaw. Usal ni Henry habang hinahaplos ang kanyang likod. Sabay ipinagbuhos siya ng tubig sa baso. Sabi ng lola ko dati, nagtatampo raw ang biyaya sa hapag kapag iniiyakan. Pagtapos na kumain ay sinamahan siya ni Manang Terry at ng ina papunta sa kwarto para makapagligo. Pero nakatulog siya pagkatapos kaya gabi na nang magising. Napakagaan ng kanyang pakiramdam. Para bang makalipas ang 5 taon ay ngayon lamang talaga siya nakaranas ulit ng maayos na tulog. Pagbaba mula sa kwarto ay nakita ni Emma si Manang Terry sa kusina. Magandang gabi Emma. Magandang gabi rin naman sa'yo Manang Terry. Sina mama ho? Nasa labas na. Tamang-tama ang gising mo. Sige na pumunta ka na doon. Huli na itong ihahain ko. Ang paborito mong ulam. Kakapamalengke lamang namin ni Henry. Kaya ngayon lamang nakapagluto. Kaninang umaga kasi ay sobrang excited. Nagluto na lamang ng kung anong laman ng ref. Manang, paano hong nangyari na nakilala niyo itong si Henry? 'Di ba siya ang naghatid sa'yo sa ospital noong minsan kang mawalan ng malay sa police station? Mamaya pagkatapos kumain ay mag-uusap tayo. Sa ngayon, enjoyin mo na muna ang pagkain. 5 taon rin Emma. Humikbi na si Manang Terry at nanginginig na ang mga balikat dahil sa mabilis na pagtulo ng mga luha. Pinagbawalan kami pumunta sa'yo at nang inanunsyo nila na wala ka na. Itong si Henry lamang ang nagpaalam sa amin na buhay ka pa. Pero mas mabuting magpanggap kami na walang alam para maging ligtas ka sa mga Roy. Manang, kayo ho ba ang nagdala dito kay na mama? Oo, pinangako ko sa'yo 'di ba na ako ang bahala sa kanila. Halika na, sabay na tayo. Paglabas nila sa isang malawak na open space na parang terrace at may magandang view ng dagat. Hindi mapigilan na mapansin ni Emma ang tingin sa kanya ni Henry. Nakasuot lamang siya ng puting dress at nakalugay ang kanyang kulot na buhok. Wala ka pa rin kupas ate, salubong ng kanyang kapatid. Naku Kate, wag mo akong bulahin. Pag nakita ka ni Kuya Gilbert, mauunawaan niya ang sinayang niya.
Wala nang ganun, Kate. Kung pwede, huwag nang banggitin si Gilbert. Pero salamat sa pag-aalaga kay Mama habang wala ako. Naupo si Emma sa tabi ng kanyang ina at masaya silang nagsalo ng hapunan. May masarap na pagkain sa hapag habang ninanamnam ang banayad na simoy ng hangin na sumisigaw ng kalayaan. Isang bagay na matagal na inasam ni Emma. Ngayon, tapos na tayong kumain. Sinong unang gusto magkwento? Tanong ni Emma nang sumandal sa upuan habang umiinom ng wine. Ako na muna. Sige Henry, simulan mo. Nang makaalis ako sa trabaho, pinuntahan ko si Manang Terry. Kinausap ko siya na may mali sa mga Roy. Bukod doon ay pinaalam ko rin na buhay ka. Pero mas maiging manahimik muna para sa kaligtasan mo. Hiniling ko na dumito muna siya sa bahay. Nag-request si Manang na isama nga ang kapatid at ina mo. Pumayag ako agad dahil mas mabuting sama-sama kami habang hinihintay ka. Ano yung plano na sinasabi mo kanina? Tungkol sa plano na sinasabi ko, may napagtanto kami na maaaring maging susi para mapatunayan na inosente ka. At ano yun? Mas mabuting ang ina mo na ang magkwento. Bumaling si Emma sa ina at agad namang hinawakan nito ang isa niyang kamay. Anak, pasensya na kung naglihim ako. Ano hong ibig niyong sabihin, Ma? Anak, hindi aksidente ang pagkabulag ko. Po, sinadya kong bulagin ni Mrs. Abela dahil sa nagiging malapit ako kay Mr. Roy noon. Pero ang dahilan lamang pala ng pakikipaglapit ni Mr. Roy sa akin ay para idiin ako sa pagnanakaw ng pera. Bata ka pa kaya nakiusap ako na lalayo na lamang ako at mananahimik. Pero binulog ako ni Mrs. Abela at hiningi na magtrabaho ka sa kanila bilang katulong kapalit ng kaligtasan natin. O talagang sinadyang bulagin ng mama mo para magipit siya at wala rin siyang magawa kundi ang ipamigay ka. Saka ituloy sa'yo ang anumang naudlot sa mama mo. Wala namang magagawa ang mama mo dahil paano kayo mabubuhay? At sino nga ba naman maniniwala sa isang bulag? Singit ni Manang Terry. Anak, ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo dahil nanahimik ako. Hindi ko lamang inakala na uulitin nila sa'yo ang nangyari sa akin. Mas malala pa. Ibig sabihin ba ay modus na nila ito? Nangangatal na pagtanto ni Emma. Ayun ang sa tingin ni Henry sa nangyari. Ibig sabihin, si Monica na ang kasunod. Dahil yun ang plano. Sa pagkakataong ito, si Henry na ulit ang nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Emma, makinig kang mabuti. Gamit ang share ni Mr. Valdez at pera ko, nabili namin ang second top share sa kumpanya sa ilalim ng pangalan ng isang di kilalang tao. Pain yun, kagaya ng dati. Pupunteryahin nilang mawala yun at si Monica ang aako. Ngayon, bago sila ikasal, dapat magawa mong makalapit kay Monica at bumaliktad siya kay Gilbert. Mahirap, galit sa akin si Monica. Nagawa na namin ang paraan yun. Natuklasan namin na tinago ni Mr. Roy si Mrs. Abela at Gilbert bilang kanyang totoong pamilya para sana mapakasal sa iyong ina. Naibaba ni Emma ang iniinom at nakaramdam ng pagsalok ng sikmura. Ang sinasabi mo ba ay may totoong asawa si Gilbert? Oo, Emma. Alam kong masakit pero kailangan mong makumbinse si Monica na makita ang totoong pamilya ni Gilbert. Nanginig ang kamay at katawan ni Emma habang marahang tumatayo. Kailangan ko nang magpahinga ulit. Tumakbo si Emma, papasok at diretso sa banyo para sumuka. Tubig, uminom ka ng kumalma ka. Dahan-dahang tumayo si Emma at nanginginig ang kamay na inabot ang baso ng tubig na inaabot ni Henry. Pagkainom ay inalalayan ni Henry si Emma papunta sa kwarto. Alam kong kalalabas mo lamang pero wala na tayong oras. Pasensya na kung kinakailangan naming sabihin lahat ng to sa'yo sa isang usap lamang.
Hindi, ayos lang. Hindi ko lamang kinaya na tinanggap ko na lamang na mas maigi pa pala na talagang nawala ang anak ko kaysa ang mabuhay sa mundong ito na kay gulo. Tapos ang ama niya, isa palang taong halal ang kaluluwa. Eto, balita ng mga kasamahan mo sa preso. Nahihirapan ka makatulog. Ano to? Oil ito na madalas ginagamit ng mama mo para makatulog. Nagpabili siya sa akin kaninang umaga bago ako sumundo sa'yo. Nalimutan ko na lamang ibigay. Salamat, Henry. Makikisabi naman sa kanila na ayos lamang ako at wag nang mag-alala. Gusto ko sana munang mapag-isa kung pwede. Sige, ipapaalam ko. Maiwan na kita, Emma. Pinanood ni Emma na lumabas ng kwarto si Henry at sinubukang gamitin ang langis para makatulog. Pero bigo siya. Kaya tumayo siya at nilibot ang kwarto. Kaiikot ay may nakita siyang pinto na bumubukas sa isang napakalaking wine storage. Mukhang makakatulog na ako nito, ngisi ni Emma at nagsimulang uminom. Kinaumagahan ay nagising si Emma ng bandang 4:00 pa lamang ng umaga. Madilim-dilim pa sa labas pero maliwanag ang kita niya na nakatulog si Henry sa sopa sa tapat ng kama. Hoy, bakit dyan ka na natulog? Usisa ni Emma paglapit rito. Wala ka bang kwarto? Namimikit pa ang mga mata ni Henry nang biglang bumangon. Kwarto ko ito. Ha? Kagabi, parang lasing ka. Hindi ko alam kung anong nangyari basta inaangkin mo ang kwarto ko. Hinayaan na lamang kita. Bakit di ka na lang doon sa kwarto ko matulog? Hindi rin kasi ako nakakatulog sa hindi ko kwarto. Ganun ba? Sorry na abala pa kita. Wala yun. Kung saan ka komportable at makakakuha ng maayos na tulog. Nabalot ng katahimikan saglit ang buong kwarto bago nagsalita si Emma. Salamat. Pwede bang humiram ng kotse? Papasama ko kay Manong Ted para magsimula na. Kaya mo na ba? Wala namang magbabago kung matatagalan lamang ako rito. Sige, maghanda ka na at magluluto na ako ng umagahan para makalakad tayo ng maaga. Masyado pang maaga para gisingin si Manang Terry. Ako na ang sasama sa'yo. Matanda na si Manong Ted para maprotektahan ka. Hindi ako na magluluto. Saka, hindi ba abala to sa'yo? Hindi. Ako na ang magluluto at hindi to abala, Emma. Di hayaan mo na lang akong tumulong. Napailing na lamang si Henry at tumayo. Sige, pagtapos mo maligo at makapagbihis, ako naman ang maghahanda. Ganun na lang? Sige. Ganun na lang. Salamat. Dali-daling tumakbo si Emma papunta sa kanyang kwarto. Mabilis lamang ang naging paghahanda niya at saktong-sakto lamang na isasalang pa lamang ni Henry ang pangatlong salang ng mga karneng piniprito. Oh, tapos ka na ba agad? Oo, okay na. Siya, sige, iiwan ko na to sa'yo. Sige, salamat. Nang makaalis si Henry ay nagsimula ng magprito si Emma pero ang hindi niya inaakala ay ang pagbalik ni Henry at sinuotan siya ng apron mula sa likuran. Sinapinan rin nito ang kanyang buhok. Anong ginagawa mo? Baka madumihan. Saka yung buhok mo tumutulo pa. Baka magkasakit ka. Alam mo yun, baka magka-pneumonia ka. Mahirap na. May matatanda tayong kasama. Napangiti na lamang si Emma sa pagkataranta ni Henry. Salamat. Sige na, maligo ka na. Sige. Mabilis rin lamang natapos maligo at maghanda si Henry. Pagtapos nito ay bumaba na ito pabalik sa kusina. At sakto namang nagtatapos na lamang si Emma ng pagluluto. Maghahain na lamang ako, sabi ni Henry at tumango naman si Emma bilang tugon. Kumain sila ng tahimik at di naglaon ay nagbabiyahe na sila. San mo gustong pumunta, Emma? Tanong ni Henry kay Emma na panay ang tingin sa mga dinaraanan. Sa bahay. Sigurado ka?
Oo. Kailangan muna nating pag-aralan ng kanilang routine. Mahirap na kung bigla na lamang akong haharap kay Monica. Sige, nauunawaan ko. Di nga naglaon at pumara si Henry sa di kalayuan at binigyan si Emma ng binoculars para makita ang mga nangyayari mula sa kanilang pwesto. Saktong palabas sina Mrs. Avila at Monica sa pintuan. Parang pinupunit ang puso ni Emma habang pinapanooran kung paano alagaan ni Mrs. Avila si Monica. Nang makasakay ang mga ito sa sasakyan ay ibinaba ni Emma ang binoculars. Lumakad na sila, tara na, sabi ni Emma at pilit isinantabi ang sakit na nadarama. Susunod tayo. Parang hindi ka okay. Pwede namang sa susunod na lang. Hindi, ngayon na. Siguro ay reaksyon lamang ng katawan ko sa traumang pinagdaanan ko. Magsabi ka lamang kung ayaw mo na. Sabi ni Henry at pinatakbo na ang sasakyan. Sa building ng mga Roy tumigil ang sasakyan na sinasakyan ni na Monica at Mrs. Avila. Dito na lamang tayo. Delikado kung lalapit pa. Sige. Hagya namang makasagot si Emma dahil titig na titig kung paano sinalubong ni Gilbert si Monica. Sa loob-loob niya ay ganun-ganun din si Gilbert sa kanya noon. Pumasok na sila. Maghihintay pa ba tayo? Tanong ni Henry na nakatitig lamang kay Emma. Oo, kung tama ang hinala ko, maya-maya lamang ay lalabas na rin yan si Monica. Kagaya ng gawa sa akin dati. Bumuntong hininga si Henry. Sige, dito ka lamang at bibili muna ako ng makakain. Anong gusto mo? Kahit ano na lamang, walang kaso yun. Umalis na si Henry at nanatili lamang ang mga mata ni Emma sa harapan ng building. 20 minutos nga lamang ang lumipas at kita niya nahihingkod-hingkod na lumalakad si Monica palabas ng building. Alam ko ang mukhang yan, sabi ni Emma. Agad niyang binuksan ang pinto pero pinigilan siya ni Henry. Anong gagawin mo? Henry, kailangan natin tulungan si Monica. Nanakit ang tiyan niya. At paano mo naman nasabi? Kundi ako nagkakamali at ayon sa sinabi niyo ay uulitin lamang kay Monica ang ginawa sa akin. Maaaring pinaiinom rin siya ng gamot na kagaya ng pinainom sa akin ni Mrs. Avila. Tanda mo nung sinugod ako sa ospital? Sige, dito ka lang. Delikado kung ikaw ang lalabas at marami ang makakakita. Sige, bilisan mo. Baka mawalan siya ng malay. Lalo lamang mapasama. Pinanooran ni Emma ang pagtakbo palapit ni Henry kay Monica. Sa una ay tila ayaw pa magpatulong ni Monica pero nawalan na nga ito ng malay. Binuhat ito ni Henry at mabilis na dinala sa sasakyan para isugod sa ospital. Henry, sa ibang ospital natin siya dalhin. Ha? Bakit? Yung RGH ang pinakamalapit. Andun ang mga doktor na kontrolado ng mga Roy. Walang mangyayari kay Monica. E di saan tayo? Sa Don Sebasco tayo. Tumango naman si Henry at agad na pinaliko ang kotse at pinaharurot na ang kotse papunta sa ospital na sinabi ni Emma. Pagdating doon ay agad na sinugod sa emergency si Monica at nanatili lamang si Emma sa tabi nito. Emma, hapon na. Kumain ka na muna. Nilingon ni Emma si Henry na nakaupo sa sofa nakatabi ng bintana ng kwarto na kinalalagyan ni Monica. Hindi pa rin ito nagkakamalay kahit ilang oras na ang nakakalipas matapos na ilipat ng doktor mula sa emergency. Salamat, sabi ni Emma at naupo na rin sa tabi ni Henry. Pero kinugulat ni Emma ay imbes na ibigay agad ang lalagyan ng pagkain, ay hiniwa muna nito ang karne. Pinutol-putol ang mga noodles ng lomi. Saka binalatan na rin ang hipon. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Kung mali man ako ay, pasensya na pero, ikaw ba ang araw-araw sa loob ng 5 taon ang nagpapadala ng pagkain sa akin? Matipid na ngiti lamang ang ginawa ni Henry. Oo,
Ang hirap noong unang taon dahil hindi ko alam kung anong magugustuhan mong pagkain. Bakit mo ginawa yun? Hindi ko malilimutan yung mga sandaling. Kahit hinang-hina ka na, dumudugo ang paa. Wala pa ang pares ng sandals pero sinikap mong pakainin si Gilbert Roy. Hayaan mo kong bumawi. Kapalit na lamang sa muntik kong pagkahulog sa kasamaan ng mga Roy. Tahimik silang kumain habang si Emma ay hindi lubos maisip na may lalaki na gagawa sa kanya ng kaganoong sakripisyo. Magandang hapon po. Sino po ang pamilya ng pasyente? Madaling tumayo si Emma at hinarap ang doktor. Mahimbing pa rin ang tulog ni Monica. Kaano-ano ka ho ng pasyente? Asawa na siya ngayon ng dati kong asawa. Halos masamiran naman si Henry dahil sa hindi inaasahang sagot niya. Ganun ho ba? Base po sa mga test, ang pagkahilo at panghihina ng pasyente ay dulot ng isang di-aprobadong gamot. Nagpapahina ito sa katawan ng pasyente, dahilan para hindi na kayanin ng katawan na dalhin ang bata. Dali-daling kinuha ni Emma ang bag ni Monica at kinuha ang bote ng gamot na alam niya. Ito po ang gamot. Saan nanggaling ang gamot na to? Hindi niyo na ho kailangan malaman. Ang kailangan ko lang humalaman ay kung pinapatay ba ng gamot na to ang bata sa sinapupunan. Opo. Napaatras si Emma sa pangihinang nararamdaman. Parang umiikot ang kanyang paningin habang naalala ang 3 anak niya na sana ay buhay pa. Emma? Agad na binaling ni Emma ang tingin kay Monica na nagkamalay na. Monica, kamusta? Paanong buhay ka? Kumalma ka lang, magpapaliwanag ako. Huwag kang lalapit sa akin. Asan ako? Anong ginawa mo sa akin? Pinlano mo rin ba ang lahat ng to? Monica, please, kumalma ka. Makinig ka muna. Aligagan tumayo si Monica mula sa kama at kinuha ang bag mula sa kamay ni Emma para kunin ang cellphone. Anong ginagawa mo, Monica? Tatawagan ko si Gilbert. Kailangan ko ng tulong. Baka may gawin kang masama sa akin. Naman, mabuti pang pinabayaan ka namin habang gumuguhit ang sakit ng tiyan mo, pati ulo. Sana pinabayaan ko na lang ikaw mabagsak dahil sobra ang pagkahilo mo at halos maubos na ang hininga mo. Natigilan si Monica sa pagtatype. Paano mo alam lahat yun? Dahil pinagdaanan ko lahat yun. Ngayon, alam kong lahat ng sasabihin ko ay di mo papakinggan. Pero ito lang ang sasabihin ko. Nasa iyo kung sasabihin mo kay Gilbert na buhay pa ako. Pero gawan mo ng paraan na huwag mong mainom ang gamot na to. Kundi, magagaya ka lang rin sa akin. Sa bagay, hindi naman ganun kahirap ang 5 taon kung aabot ka ng 5 taon. Iniwas na ni Emma ang tingin kay Monica. Dok, pwede naman ho siyang ilabas, diba? Tumango na lamang ang doktor at nag-iwan ng mga prescriptions. Tahimik lamang ang daan nila pabalik. Ayaw pa sana ng doktor palabasin si Monica. Pero alam ni Emma na makakasama kung malalaman ni Gilbert na hindi makauwi si Monica sa takdang oras. Ibinaba ni na Emma si Monica. Ilang kabahayan bago ang bahay ng mga Roy. Monica, kung marami ka ng tanong kung bakit hagya na umuwi sa bahay, andito lamang ako bukas. Ipapakita ko sa iyo kung bakit. Habol ni Emma nang iabot ang mga gamot na reseta ng doktor. Ito ang inumin mo. Kung nakunan ka na dati, wag mo na hayaang maulit pa. Pag-uwi nila sa bahay ni Henry, ay nanatili lamang si Emma sa kwarto at pinili munang mapag-isa. Gabi na nang mapagdesisyonan ni Emma na lumabas ng kwarto at tumambay sa pool. Kamusta, Emma? Gusto mo bang kumain? Pinagluto ka ni Manang Terry ng paborito mo. Hindi nilingon ni Emma si Henry pero tinanggap naman niya ang plato na inaabot nito. Naupo si Henry sa tabi ni Emma at tumitig sa kanya. Mahaba-haba pang proseso ito, Emma. Kung bibigay ang katawan mo, hindi mo mai-enjoy ang saya pag napagtagumpayan mo na ang lahat ng to. Alam ko, Henry,
Nag-iisip-isip lamang ako. Kailangan ko to. Kahit paunti-unti, kahit mahirap. Gusto kong iregalo sa sarili ko ang katahimikan, ang pagpapatawad, ang pagtanggap na hindi ko kasalanang maging mahina. Na oras na bitawan ng galit sa sarili ko dahil hindi ko kasama ang mga anak ko. Sumubo si Emma pero nasamid siya dahil sa pinipigil na iyak. Ayan, teka, uminom ka muna. Dali-daling kinuha ni Emma ang inaabot ni Henry na bote ng tubig at uminom. Salamat. Sa pagkakataong ito ay nagsitalsikan sa muka at damit ni Henry ang mga kanin at tubig na nasa bibig ni Emma. Madaling nilunok ni Emma ang nasa bibig. Hala, sorry, hindi ko sinasadya. Hindi naman sumagot si Henry. Bagkus ay tumawa na lamang. Hindi ka galit? Hindi, bakit ako magagalit? Nakakatawa nga, sabi ni Henry at tumayo mula sa pagkakaupo. Hinubad nito ang suot na t-shirt at tumalon sa pool. 'Di ba? Madali lang naman ang solusyon. Napasubo na lamang ulit sa Emma dahil sa di inaasahang ginawa ni Henry. Sa tanang buhay niya ay wala pa siyang nakikitang ibang katawan maliban kay Gilbert. Iyong kay Gilbert, hindi pa kasing ganda ng kay Henry na akala niya sa TV lang siya makakakita ng abs. Ilang taon ka na sa pagpupulis? Nagtanong na si Emma para maitago ang ilang na nararamdaman. Mahigit 10 taon na rin. Napaubo na naman si Emma at madaling uminom ng tubig. Alam mo, tapusin mo na ang pagkain mo. Saka pumasok ka na sa loob dahil malamig. Magkakasakit ka pa. Tumango si Emma at halos takbuhin ang pagpasok ng bahay. Hindi niya talaga inaasahan yun sapagkat sabi ng kanyang lola bago mawala, ang mga pulis raw unti-unti nang nawawala ang mga muscles pag 5 o higit pang taon sa trabaho dahil paupo-upo na lamang ito. Muli ay uminom ng wine si Emma para makatulog pero sa pagkakataong ito ay para mawala sa isipan ang kakaibang pakiramdam na dulot ni Henry sa kanya. Alam niya na malaman ang mga tingin ni Henry kahit anong gawin niyang iwas. Kinabukasan ay napakapit si Emma sa ulo dahil sa sakit. Bakit kasi marami ang ininom mo? Nanlaki ang mata ni Emma at madaling naupo. Anong ginagawa mo rito? Ako pa talaga ang tinatanong mo? Hirap na bumangon si Henry at pinipisal-pisal pa ang braso habang ngumingisi. Tumingin si Emma sa paligid at napasapo na lamang sa muka nang mapagtanto na nasa kwarto na naman siya ni Henry. Ay, sorry. Okay lang. Sa braso mo ba ako natulog? Oo Nagagalit ka kasi kung di kita pauunanin. Sorry talaga. Wala yun. Kung gusto mo, kahit di ka na uminom, pwede naman kitang samahan hanggang sa makatulog ka. Ha? Anong, lasing lang talaga ako. Sige, ikaw bahala. Pero may mga pagkakataon talagang hindi kaya ng alak para patulugin ang mga pagod nating isipan. Salamat sa payo. Mauuna na ako. Maligo ka na at tayo ay maaga pa. Paano kung di sumama si Monica? Sasama yun. Hindi naglaon ay nag-iintay na sina Emma at Henry sa loob ng kotse. Sa parehas na kanto kung saan nila binaba si Monica kahapon. Emma, mag-iisang oras na tayo naghihintay. Henry, konting oras pa. Kung maiinip tayo, lalabas lang na sinisiraan natin si Gilbert. Maya-maya lang ay kita ni Emma na naglalakad si Monica papalapit sa kanila. Maputla pa rin ito pero mukhang mas maayos ang aura nito. Mabuti naman at pumunta ka. Bumaba si Emma at pinagbuksan ng pinto si Monica. Nang sasakay naman pabalik sa passenger seat ay siya naman ang pinagbuksan ni Henry. O sino siya bago mong asawa? Monica, hindi yan ang kailangan natin pag-usapan. Hindi. Sana hindi na lang ako napunta rito.
Gusto mo lang ipamukha sa akin na maayos na ang buhay mo. At ano ako ngayon? Naiwan kay Gilbert? Monica, may choice ka na umalis. Kaya nga ako nandito para hindi ka magaya sa akin. Bumuhos na ang mga luha ni Monica at aksidenteng napahid ang mga mata kaya lumabas ang mga pasa sa muka. Anong nangyari sa mata mo? Sinubukang lumapit ni Emma pero tinulak siya nito palayo. Itigil mo na to, Emma. Bakit mo ko tutulungan ay wala akong ginawa sa'yo kundi saktan ka? Alam ko ang gusto mong mangyari. Gusto mong gumanti kay Gilbert at ako ang gagamitin mo. Nagpunta lamang ako rito para ipaalam sa'yo na ilalaban ko ang pagsasama namin ni Gilbert. Ang tanong ba ay gusto kanyang lumaban? Napatigil si Monica sa biglaang pagsabat ni Henry. Ang sabihin mo, kaya ka pumunta rito ay gusto mo ring makita ang gusto naming ipakita para makapagdesisyon ka kung bibitaw ka na ba o hindi. Dagdag pa ni Monica. Pakiusap, Monica. Wala kong hangad na masama. Gusto ko lamang ay mailigtas ka at ang iyong anak. Pinatakbo ni Henry ang sasakyan. Tahimik lamang silang lahat sa kahabaan ng biyahe at makalipas ang mahigit 2.5 oras sa biyahe, tumigil ang sasakyan nila sa di kalayuan ng isang malaki at napakagandang mansyon. Andito na tayo. Usal ni Henry nang patayin ang makina ng sasakyan. O anong meron dito? Monica, hindi makakatulong kung ganyan kataas ang emosyon mo. Ibaba mo lamang. At sino ka para pagsabihan ako na hindi ko alam ang pangalan mong lalaki ka? Henry, wag mo na siyang patulan. Sinasabihan ko lamang siya, Emma, dahil mabubulilyaso ang lahat kung bigla siyang sumugod pag dumating si Gilbert dito. Monica, kung ano mang makita mo ngayon, sana piliin mo na kumalma para sa ikakabuti niyong mag-ina. Kung ano-anong pinagsasabi mo, Emma, hindi ka pa rin nagbabago. Sakim ka pa, Gilbert. Sabay na tumingin si Emma at Henry sa harapan at naroon na nga si Gilbert na masayang sumalubong sa 3 maliliit nitong supling habang nakasunod ang isang babae. Imposible. Hindi ito totoo. Sabi niya ako lang ang mahal niya. Bakit mo nagawa to? Wala sa sariling sabi ni Monica at mabilis na bumaba sa sasakyan. Huli na ang lahat para mapigilan pa ni Emma si Monica. Kita ni Emma ang paghagulgol ni Monica habang nagtatatakbo papunta kay Gilbert. Nadapa pa ito pero pilit pa rin tumayo at patuloy na tumakbo kahit nakaapak na lamang. Tulungan natin siya, Henry. Hindi pwede, Emma. Anong hindi pwede? Baka mapano siya doon. Kung makikita ka ni Gilbert, baliwala na ang lahat. E di ikaw? Hindi pwede. Bawal ako lumapit sa mga Roy, di ba? Nangunot ang noo ni Emma at galit na binuksan ang pinto ng kotse, saka bumaba. Emma! Galit na sigaw ni Henry at bumaba na rin. Paano si Monica? Si Monica ba talaga o gusto mo rin lumapit at tanungin si Gilbert kung paano niya nagawa yun sa'yo? Manahimik ka. Hindi mo alam ang lahat. Pero hindi ako mali. Hindi naman na nakasagot si Emma nang muling lingunin si Monica na naninikluhod sa harapan ni Gilbert. Napatakbo siya palayo at hindi na napigilang masuka kasabay ng pagbuhos ng mga luha. Pinagbigyan na lamang ni Henry si Emma na mapag-isa pero nakasunod lamang ito sa likuran. Pagsapit ng tanghali ay natumba na lamang si Emma. Malayo na rin ang kanilang nalakad. Uwi na tayo, sabi ni Henry nang masambot siya nito bago tuluyang mawalan ng malay. Nagising si Emma sa kanyang kwarto at napagtanto na gabi na. Agad siyang tumakbo pababa. Henry! Anak, wala si Henry, sabi ng kanyang ina at ni Manang Terry na magkasama sa sala habang nakikinig sa isang drama sa TV. Kailan pa po siya umalis? Mga 2 oras na rin, mahigit simula nung umalis si Henry. Sagot ni Manang Terry. Anak, bakit mo hinahanap si Henry?
Tanong naman ng kanyang ina. Wala ho ma, lalabas po muna ako. Anak, hindi ka na mapirme sa bahay. Nag-aalala na ako. Hindi mo naman to kailangan madaliin. Maayos lang ho ako. Wala rin naman ho akong magagawa dito. Bukod doon, ay malabo akong makapagsimula ng bagong buhay kung kakabit ko pa rin ang masalimuot na bangungot na gawa ng mga Roy sa akin. Sige anak, mag-ingat ka. Kaso, saktong lalabas pa lamang si Emma nang makitang tumigil ang kotse ni Henry at bumaba si Monica roon. Puno ng pasa ang muka, ang mga braso at hagyan ng makahakbang. Monica, ayos ka lang ba? Hindi naman na nakaimik si Monica. Napaluhod na lamang ito at humahagulgol hanggang sa mawalan ng malay. Henry, tulungan mo ko! Sigaw ni Emma nang masambot si Monica. Agad na binuhat ni Henry si Monica papasok ng bahay at inihiga sa sofa. Sinamahan ng Terry at Emma ay kumuha ng maipupunas rito at mapapainom. Magdamag na binantayan ni Emma si Monica. Mayat maya ang check niya dito dahil sa nababangungot ito. Matulog ka na, ako na ang bahala sa kanya. Namimikit na tinignan ni Emma si Henry. Salamat sa kumot, hindi mo naman na kailangan gawin. Hindi, ayos lang, nakatulog naman na ako. Sige, ayos lang talaga. Hindi rin naman ako makatulog. Ayos, halika na kahit sa sofa ka lamang. Naglakad at umupo si Henry sa sofa, saka tinapik ang katabing space. Tumayo naman si Emma at naupo. Laking gulat na lamang ni Emma nang hapitin siya ni Henry at niyakap. Anong ginagawa mo? Ano ka ba? Matulog ka na lang. Alam ko namang pampatulog mo ko. Hindi yung wine. Sige na, matulog na lang. Walang mali siya rito. Hinigpitan ni Henry ang pagkakayakap sa kanya at laking gulat niya nang makaramdam siya ng labis na antok. Hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Nagising na lamang siya na mag-isa na siya sa kwarto. Dali-dali siyang bumaba sa kwarto at narinig ang mga boses sa labas kung saan sila unang kumain. Paglabas niya ay hindi niya inaakala na may isang babae na naroon na hindi niya kilala habang si Monica ay umiiyak sa kinauupuan. Anong meron? Emma, halika. Maupo ka. Sino yung babae na yan, Henry? Tumayo itong babae at yumuko. Ako si Hannah Roy, ang asawa ni Gilbert. Natigilan si Emma at hindi na alam ang isasagot. Narito ako para makipagtulungan na ipakulong si Gilbert. Ano? Emma, ito lang ang tanging magagawa ko para makabawi sa'yo, kay Monica at sa sarili ko. Matagal na ako nananahimik pero hindi nakakayanin ng sikmura ko kung may isa pang babae ang madamay rito. Kilala mo ko? Hindi naman ako tanga para hindi malaman ang ginagawa ng asawa ko. Kahit kinulong niya kami sa mansyon na nakita niyo kahapon. At paano mo naman kami matutulungan? Baka mamaya ay patibong niyo lamang ito ni Gilbert. Hindi, Emma. Pagkatapos ng mga nangyari kahapon, tapos na ako magbulag-bulagan. Handa akong ibigay ang pinakamalaking share ng kumpanya para mawala sa pamumuno si Gilbert. Napasinghap ang lahat sa sinabi ni Hannah. Huwag ka magbiro. Hindi ako nagbibiro, Emma. Ang akin lamang, tulungan niyo kaming makalayo ng mga anak ko. Hindi ako pwedeng magtagal. Alam niyo ang oras ni Gilbert. Ito ang mga papeles. Legal at pirmado ko na yan. Kayo na ang bahala kung anong gagawin niyo rito. Pero sana, tuparin niyo ang pakiusap ko. Kahit para na lamang sa mga anak ko. Muling yumuko yung si Hannah at naglakad na palayo. Naiwan ang lahat na tahimik at ni isa ay tila nahihirapang iproseso ang lahat. Tumayo si Henry na bumasag sa katahimikan. Hindi ko alam pero sa tingin ko ay nagsasabi siya ng totoo. Bukas ng gabi, gaganapin ang pre-wedding party ni na Monica at Gilbert. Ang pinakaaraw na nanakawin ng mga Roy ang pera.
Nakakasigurado ka ba? Tanong ni Emma. Oo, nabanggit na ni Mr. Valdez. Anong plano? Ngumisi si Henry, imbes na sumagot. Kinabukas ang gabi, di mapigilang kabahan ni Emma habang lulan ng isang mamahaling kotse. Natatanaw na niya ang magarang hotel ng mga Roy kung saan gaganapin ang party. Hello Emma, handa ka na ba? Oo, Henry. Yun nga lang ay sobra ang kaba ko. Alam ko, nauunawaan ko, pero magtiwala ka. Sa itsura mo ngayon, malabong maitsurahan ka ni Gilbert. Pero, bago ang kulay ng buhok mo, pati na rin ang kulay ng mga mata mo. mukha ba talagang bagay ako sa mga ganitong okasyon? Baka makilala ako ni Gilbert. Napakaganda mo Emma, may ayos man o wala. Kaya malabong makilala ka ni Gilbert at wala sino man ang papantay sa'yo sa gabing ito kung ako ang tatanungin. Natahimik si Emma at hindi na nakasagot pa. Nang tumigil ang kotseng sinasakyan ay hindi inakala ni Emma na si Gilbert pa mismo ang sasalubong sa kanya. Good evening, miss. Usal ni Gilbert nang kunin ang kanyang kamay pagbukas ng pinto. Bagamat matindi ang kaba, ay nagawang ngumiti ni Emma pabalik ng napakaganda. Miss Clee. Miss Clee? Tango ni Emma na agad bumitaw sa kamay ni Gilbert pagbaba ng kotse. What a pleasure. Nagsend ako ng email ng invitation pero hindi kayo sumagot. Madami akong ginagawa kaya hindi na ako nakasagot. Yes, naunawaan ko. Hayaan niyo sana akong ihatid kayo sa loob. Salamat pero kaya ko na. Ngumiti si Emma bago tuluyang iniwan si Gilbert. Good job Emma, tama yan. Huwag kang magpakita ng interes para makuha natin ang atensyon niya. Tumango naman si Emma habang nakikinig sa lahat ng sinasabi ni Henry sa earpiece na nakalagay sa kanyang tenga na nakatago sa kanyang buhok. Hindi naglaon at nagsimula na ang party. Sige lang, magsaya ka lang. Hindi mapigilan ni Emma na mapabulong habang umiinom ng wine at tinititigan si Gilbert sa stage. Gusto ko lamang magpasalamat sa lahat ng dumalo ngayon, lalo na sa mga shareholders na patuloy akong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan. Kaya ngayon, sa harap niyong lahat ay nangangako ako na kahit pa nabigo ako noon ay handa ulit ako magmahal. Monica Yuson, I love you love. Salamat at di mo ko sinukuan. Kita ni Emma ang pag-abot ni Gilbert ng mic kay Monica. Mga sandaling napakapamilyar na sa kanya dahil ganun-ganon din ang ginawa ni Gilbert dati. Nanginginig na tinanggap ni Monica ang mic at tumango na lamang si Emma kahit ba may takot na baka umatras ito dahil sa labis na pagmamahal. Salamat love, putol ni Monica at huminga ng malalim. Pero oras na para malaman ng lahat ang totoo. Sa likuran ng mga ito, sa malaking screen, nagplay ang video ni Hannah. Habang nagsasalita naman si Hannah sa video, ay unti-unting pinahid ni Monica ang makeup sa muka at braso para lumantad ang mga pasa. Si Gilbert Roy ay isang napakasamang tao. Kita ni Emma ang pagsakop ng takot sa mukha ni Gilbert, pero mas lamang ang galit. Ang mga tao at media ay nagkagulo na rin para makakuha ng panayam kay Gilbert. Damputin niyo ang babaeng yan, sigaw ni Gilbert sa mga tauhan nito. Henry, oras na. Tulungan mo na si Monica. Sige, ako na bahala. Basta lumabas ka na at naghihintay na ang kotse. Mag-iingat ka. Salamat Henry. Walang anuman Emma. Malumanay na naglakad si Emma sa karamihan ng mga tao palabas, pero laking gulat niya nang hablutin siya ni Gilbert at hilahin sa kung saan. Tumapon na rin ang suot niyang earpiece na nakakonekta kay Henry. Bitawan mo ko. Miss Clee, paumanhin sa inasal ng kasintahan ko. May problema siya sa pag-iisip. San mo ba ako dadalhin?
Kailangan nating maisalba ang mga shares na maaaring maapektuhan sa gulong ginawa ng kasintahan ko. Sinabing bitawan mo ko. Sa meeting dapat ito ginagawa. Wala nang oras. Ano? Pumasok sila sa elevator at lumabas sa floor ng opisina ni Gilbert. Miss Clee, kailangan yung pirmahan ito. Wala akong pipirmahan dahil wala akong nauunawaan sa nangyayari. Pirmahan mo na lang. Ayoko. Galit na sumunggab si Gilbert sa kanya at pinilit na kunin ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Bitaw, Gilbert! Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Wala nang oras. Sumuko ka na. Oras na para pagbayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo. Ano? Unti-unting inalis ni Emma ang suot na makeup at wig. Emma? Gilbert, sumuko ka na. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Galit na sinakmal ni Gilbert ang leeg ni Emma at inihiga sa sofa. Gilbert, huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Ayaw mo talagang mamatay ha? Nagpumilit si Emma na makawala pero bigo siya. Masyadong malakas si Gilbert hanggang sa bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Mrs. Avila at madaling tinulungan ang anak sa ginagawa. Kumuha ito ng unan at tinabunan ang muka ni Emma. Hulihin sila! Napatigil ang mag-ina sa ginagawa at tumaas ang kamay ni Gilbert saka tumawa pa. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Self-defense ang ginagawa ko. Tumulong lamang ako. Muntik nang patayin niyang kriminal na yan ang anak ko. Pagliligtas sa sarili, nasabi ni Mrs. Avila. Umiling ang mga pulis. May nagsampa ng kaso laban sa'yo, sabi ng pulis. Sino? Itong kriminal na to? At paniniwalaan niyo yun? Pero laking gulat ni Gilbert nang pumasok sa kwarto si Hannah. Ako ang nagsampa ng kaso sa'yo. Ako rin, dagdag ni Monica na naglalakad kasunod ni Hannah. Napasinghap si Mrs. Avila. Sinunggaban ng mga pulis si Gilbert, pati na rin si Mrs. Avila at pinusasan. Tapos na Emma. Lumuhod si Monica sa kanyang harapan at humagulgol. Si Emma naman ay tahimik na umiyak na lamang at tinapik ang balikat ni Monica. Sige na, umuwi ka na sa pamilya mo. Magpagamot ka para masigurado na ayos lamang ang anak mo. Kailangan may magmana ng mga matitira sa Roy. Nang umalis na si Monica kasama ni Hannah ay marahang naglalakad na rin si Emma palabas pagkatapos na sulyapan ng huling beses ang opisina ni Gilbert. Habang naglalakad ay hindi maunawaan ni Emma ang pagod na naghahalo sa kakalmahan na nararamdaman. Emma. Natigilan si Emma at tumitig kay Henry na tumigil rin sa kanyang harapan. Ilang metro din ang layo, humihingal at matindi ang pag-aalala sa muka. Henry. Tumakbo si Henry at walang pagdadalawang isip na niyakap siya. Ayos ka lang ba? Takot na takot ako na baka kung napano ka na. Ayos lang ako, Henry. Salamat. Tapos na, Emma. Oo, tapos na. Tapos na. Malaya na ako. Malaya na ang mga anak ko. Maraming salamat, Henry. Uwi na tayo. Sige, Henry. Pagdating sa bahay ni Henry, ay agad na sumugod sa ina. Ma, Emma anak, masaya akong ligtas ka. Ma, tapos na ho. Napakatapang mo anak. Walang pagsidlan ang masasayang iyak ng lahat sa loob ng bahay. Deserve natin mag-celebrate, sabi ni Manang Terry. Salamat po, Manang. Si Monica. Manang, pinauwi ko na siya sa pamilya niya. Salamat, Emma. Kahit naman anong galit ko sa batang yun, wala kong hiling kundi ang mailigtas siya mula kay Gilbert. Pagtapos na magsalo-salo, ay napagpasyahan ng lahat na magpahinga na. Si Emma, imbes na matulog, ay sa pool nagpunta. Hindi ka pa ba matutulog? Ngumiti lamang si Emma. Hindi ako inaantok.
Gusto mo ba na samahan kita? Dito muna ako. Ano bang iniisip mo? Iniisip ko na paano ang buhay pagkatapos nito. May gusto ka bang gawin? Balak? Gusto ko mag-aral, Henry. Masakit man, ay ngumiti si Henry. Tutulungan kita. Hindi na, Henry. Sobra-sobra na ang ginawa mo para sa akin. Hayaan mo akong dumiskarte. Kailangan ko nang maging malakas. Malakas ka, Emma. Pwede last request? Ikaw muna bahala kina mama. Oo naman. San mo balak pumunta? Kung saan ako dalhin ng tadhana. Hihintayin kita, Emma. Henry, maraming salamat. Pero hindi mo ko kailangan hintayin. May mga babae dyan na mas nakakahigit at mas buo na kayang tanggapin ang pagmamahal mo. Basta, hihintayin kita. Mabilis na lumipas ang taon. Sa tabing dagat, kung saan nakaset up ang isang simpleng kasal, marahang naglalakad si Manang Terry sa gitna habang suot ang isang napakagandang wedding gown. Anak, maraming salamat. Nay naman, wag na umiyak. Papangit ka niyan. Si Tatay Ted o ang pogi. Sana, Henry anak, piliin mo na rin maging masaya. Darating rin ho yun, Nay. Sa ngayon, ihahatid muna kita sa iyong kasayahan bilang kapalit ng pagsama sa akin. Si Emma kasi, hindi na makontak. Siya ang maid of honor ko eh. Nay, kailangan nung tao humilom. Hindi ko yun pwedeng alisan sa kanya. Pinisal-pisal ni Henry ang kamay ni Manang Terry at ngumiti pa kay Kate. Nakatabi ang ina sa upuan. Nang makarating sa unahan, ay nakipagkamay si Henry kay Manong Ted. Henry anak, singhap ni Manang Terry na humahagulgol na. Marahang humarap si Henry sa dulong gitna na pinaglalakaran nila at parang tumigil ang oras nang makitang naglalakad si Emma. Hindi na nakagalaw si Henry. Hi, late na ba ako? Tanong ni Emma na diretso ang pagluha pagtigil sa harapan ni Henry. Tamang-tama lang ang dating mo. Pinunas ni Henry ang luha ni Emma at pinunas naman ni Emma ang luha ni Henry, saka nagyakap. Kakasal pa kami, sabi ni Manong Ted. Sorry tay, Nay, pwede bang double wedding? Sa ganda naman ni Emma, mukhang handa na siya. Naku Henry, may singsing ka ba? Sabay na naglabas si Emma at Henry ng isang box na may lamang mga singsing. Nagsitawanan ang lahat kahit ba puno na ng iyakan. O ayan naman pala, handa na. Si Father ang tanungin nyo, sabi ni Manang Terry. Tumango naman ang pare at naging isang napakasayang sandali iyon para sa lahat.